Ibinigay ni Jisoo ang kanyang unang pagkakataon sa kanyang boyfriend na si Dylan. Kahit napakasaya ng sandaling iyon para sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Jisoo na mag-isip kung tama ba o mali ang kanyang ginawa. Natatakot siyang baka pagkatapos ng nangyari ay hindi na siya pahalagahan ni Dylan tulad ng dati. Dahil sa magulong damdaming iyon, nagsimulang mawala ng focus si Jisoo sa pag-aaral at madalas na rin siyang nahuhuli sa klase. Dahil dito, bumaba ang kanyang mga marka. Hindi magandang mangyari iyon lalo na't nasa huling taon na siya ng high school. Kaklase ni Jisoo si Brianna na palaging kabilang sa mga nangungunang estudyante sa klase. Dahil mahusay ito sa pag-aaral, hayagang minamaliit ni Brianna si Jisoo. Labis na napahiya si Jisoo, ngunit nagpanggap lamang siyang walang pakialam. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Jisoo sa kanyang boyfriend na si Dylan, na isa sa mga pinakasikat at pinakagwapong lalaki sa kanilang paaralan. Nang makita ni Brianna na masayang magkasama ang dalawa, muli siyang nakaramdam ng inggit. Agad namang hinawakan ni Dylan ang kamay ni Jisoo na para bang ipinapakita niyang girlfriend niya ito. Mahusay maglaro ng basketball si Dylan, kaya madalas na nakaupo lamang si Jisoo habang pinapanood siyang maglaro. Nang araw na yon, may gustong sabihin si Jisoo sa kanyang boyfriend. Gusto niyang kumuha ng karagdagang tutorial para sa grade 11. Para kay Dylan, magiging magastos iyon, ngunit nahihirapan si Jisoo na maintindihan ang mga aralin sa klase kaya naisip niyang iyon na marahil ang pinakamagandang paraan. Sa huli, pumayag na rin si Dylan sa gusto ng kanyang girlfriend. Hindi nagtagal, isang gwapong estudyante ang biglang lumitaw. Siya si Noah, ang matalik na kaibigan ni Dylan. Niyaya ni Noah si Dylan na maglaro ng video games. Agad hinawakan ni Jisoo ang kamay ng kanyang boyfriend at tinanong kung hindi ba pwedeng manatili na lamang ito kasama niya ng araw na yon. Gayunpaman, tinanggihan pa rin ni Dylan ang pakiusap ng kanyang girlfriend at sumama kay Noah. Hindi tuloy napigilan ni Jisoo na magreklamo. Iniisip niya kung talagang nagiging malamig at walang pakialam ang mga lalaki kapag nakuha na nila ang gusto nila. Kinabukasan, sabay pa ring pumasok sa paaralan sina Jisoo at Dylan gaya ng dati. Gayunpaman, hindi sila magkaklase kaya ayaw pa sanang humiwalay ni Jisoo sa kanyang boyfriend. Para kay Jisoo, kapag naibigay na ng isang babae ang kanyang unang pagkakataon, mas lalo itong nagiging malapit at nakadepende sa kanyang boyfriend. Isinuot ni Dylan kay Jisoo ang kanyang jacket at sinabing magkita na lamang sila pagkatapos ng klase. Pinagmasdan ni Jisoo si Dylan hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin bago siya pumasok sa silid-aralan. Nang araw na yon, may bagong babaeng estudyanteng lumipat sa kanilang paaralan. Siya si Sarah at inilagay ang kanyang upuan sa tabi ni Jisoo. Sinubukan ni Sarah na kausapin si Jisoo, ngunit abala lamang si Jisoo sa kanyang cellphone habang hinihintay ang mensahe ni Dylan. Natapos na ang klase ngunit wala pa ring sagot si Dylan sa mga mensahe ni Jisoo. Nakita ni Jisoo si Noah sa labas ng silid-aralan at tinanong kung nasaan si Dylan. Sinabi ni Noah na baka nasa basketball court ito. Agad pumunta si Jisoo sa basketball court upang hanapin ang kanyang boyfriend. Ngunit hindi niya inaasahang makikita roon si Brianna na hawak ang cellphone ni Dylan. Naisip ni Jisoo na marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ni Dylan ang kanyang mga tawag. Lalong nakaramdam ng matinding pag-aalala si Jisoo. Muli niyang naisip kung hindi na ba talaga pinahahalagahan ng mga lalaki ang kanilang girlfriend kapag nakuha na nila ang gusto nila. Malungkot na nagtungo si Jisoo sa kanyang music class at nakatulog habang nakahiga sa ibabaw ng mesa. Nakauwi na ang lahat ng kanyang kaklase ngunit walang gumising sa kanya. Ang tawag lamang ng kanyang ina ang nakapagpagising kay Jisoo. Agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at umuwi. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin makatulog si Jisoo. Naisipan niyang mag-online upang makipagkilala sa mga bagong kaibigan, ngunit biglang umakyat si Dylan sa kanilang balcony. Gusto na naman nitong matulog kasama si Jisoo ng gabing iyon. Nagkunwaring nagtatampo si Jisoo at tinanong kung bakit hindi nito sinagot ang kanyang mga tawag kanina. Humiga si Dylan sa tabi niya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Dahil dito, agad din nakalimutan ni Jisoo ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ngunit biglang may narinig silang ingay sa labas. Agad lumabas si Jisoo upang tingnan kung ano yon. Hindi niya inaasahang biglang umuwi ang kanyang ina matapos nitong malaman na bumababa ang kanyang mga marka. Tinanong ng kanyang ina kung ano ang dahilan ng paghina ng kanyang pag-aaral at kung mayroon na ba siyang boyfriend. Umiling si Jisoo at itinanggi iyon, ngunit hindi niya maitago sa kanyang mga mata ang katotohanan. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Para sa kanyang ina, hindi pa ito ang tamang panahon upang magkaroon ng boyfriend si Jisoo. Kailangan niyang maghanda para sa pagsusulit upang makapasok sa akademyang nais niya. Gusto rin ng kanyang ina na ilipat si Jisoo upang manirahan sa kanyang tiyahin, ngunit hindi pumayag si Jisoo. Nagtampo siya sa kanyang ina at sinabing hindi naman nito alam kung ano talaga ang kailangan niya. Isa yon sa mga karaniwang sinasabi ng mga kabataang nasa mapaghimagsik na yugto ng kanilang buhay. Bumalik si Jisoo sa kanyang silid. Nang makaalis na ang kanyang ina sa bahay, muli siyang lumabas upang hanapin ang kanyang boyfriend. Habang nag-scroll sa internet, nakita ni Jisoo ang isang video ni Brianna kasama ang isang aso. Sa video, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagsasabing napaka-cute ng aso ni Brianna. Gayunpaman, hindi maalala ni Jisoo kung kanino nanggaling ang boses na yon. Labis iyong gumulo sa kanyang isip kaya hindi siya makapag-concentrate sa klase. Ginising siya ni Sarah at humingi ng sanitary pad. Nagkaroon ng regla si Sarah ng araw na yon, isang normal na bagay para sa mga babae. Bukas palad naman siyang binigyan ni Jisoo ng sanitary pad. Dahil doon, unti-unting nagsimulang maging malapit sina Sarah at Jisoo. Nang hapon, nakipagkita si Jisoo kay Dylan sa isang cafe.
Nang umalis sandali si Dylan upang kumuha ng kanilang order, sinubukan ni Jisoo na tingnan ang cellphone nito dahil nag-aalala siyang baka may ibang babae ang kanyang boyfriend. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang pinalitan na ni Dylan ang password ng cellphone. Paulit-ulit na sinubukan ni Jisoo ang iba't ibang password hanggang sa tuluyang malock ang cellphone. Saktong bumalik si Dylan kaya agad siyang niyakap ni Jisoo upang hindi nito mapansin ang kanyang ginawa. Nang makitang mahigpit siyang niyayakap ng kanyang girlfriend, sinabi ni Dylan na napaka-cute ni Jisoo. Biglang napansin ni Jisoo na ang boses ni Dylan ay kaparehong-kapareho ng boses ng lalaking narinig niya sa video ni Brianna. Dahil dito, lalo siyang nag-alala. Kinabukasan sa paaralan, nagpadala si Jisoo ng mensahe kay Brianna at niyaya itong magkita upang malaman kung ano talaga ang relasyon nito kay Dylan. Napansin naman ni Noah na tila hindi mapakali si Jisoo at tinanong kung may problema ba siya. Ikinuwento ni Jisoo ang tungkol sa video at sinabi niyang pinaghihinalaan niyang niloloko siya ni Dylan. Pinayuhan siya ni Noah na sa halip na sarilinin ang problema at patuloy na mag-alala, mas mabuting direkta niyang tanungin si Dylan tungkol dito. Sa sandaling iyon, napansin ni Noah na may isang matabang babaeng estudyanteng palihim na nakatingin sa kanya. Mukhang nagkakagusto ang babae kay Noah, kaya agad niyang isinama si Jisoo at tumakbo sila palayo. Hindi inaasahan ni Jisoo na pupuntahan pa siya ng babae sa mismong silid-aralan. Nagdala ito ng napakaraming pagkain upang suhulan siya. Gusto ng babae na hingin kay Jisoo ang Instagram account ni Noah. Agad namang ibinigay ni Jisoo ang impormasyon tungkol sa matalik na kaibigan ni Dylan na ikinatuwa ni Sarah habang pinapanood ang nangyayari. Pagkatapos ng klase, naghintay si Jisoo kay Brianna dahil may gusto siyang itanong dito. Ngunit sinabi ni Brianna na wala siyang gustong sabihin at basta na lamang iniwan si Jisoo. Labis na nalungkot si Jisoo. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Dylan at sinabing nakipagkita siya kay Brianna. Nang marinig iyon, agad sinabi ni Dylan na gusto niyang makipagkita kay Jisoo. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ni Brianna sa kanyang girlfriend. Ngunit sinabi ni Jisoo na wala namang sinabi si Brianna. Dahil sa reaksyon ni Dylan, nagtaka si Jisoo kung ano ba talaga ang ibig nitong sabihin. Agad namang iniba ni Dylan ang usapan. Sinabi niyang anuman ang mangyari, hindi niya gusto si Brianna dahil mayroon na siyang napakagandang girlfriend na tulad ni Jisoo. Dahil sa sinabi ni Dylan, agad na sumaya si Jisoo. Matapos ang ilang araw ng pag-aalala at pagdududa, naniwala siyang magtatagal magpakailanman ang napakagandang pagmamahalan nila. Isang umaga, sabay na pumasok sa paaralan sina Jisoo at Sarah. Habang naglalakad sila, aksidenteng nabangga si Jisoo ng isang astig na lalaking estudyante, dahilan upang masira ang kanyang cellphone. Agad humingi ng tawad ang lalaki at nangakong pupuntahan siya sa kanyang silid-aralan upang bayaran ang nasira. Gayunpaman, inisip ni Jisoo na baka dahilan lamang iyon ng lalaki upang takasan ang kanyang responsibilidad. Pagkaalis ng lalaki, nagpatuloy si Jisoo papunta sa klase. Pagdating niya roon, may nangyayaring pagtatalo sa loob ng silid-aralan. Isang lalaking estudyante ang nakikipagtalo sa isang babaeng estudyanteng may halong lahi. Agad gumanti ang babae gamit ang matitinding pagmumurang Korean, dahilan upang mawalan ng maisagot ang lalaki. Itinaas pa ng babae ang kanyang middle finger bago umalis habang humahanga sa kanya ang ibang mga estudyante. Pagkatapos nito, bumalik na sa kanilang upuan ng lahat. Maya-maya, may biglang lumitaw sa silid-aralan. Siya rin ang lalaking estudyanteng nakabangga kay Jisoo kanina. Napakagwapo nito kaya agad niyang nakuha ang atensyon ng mga babaeng estudyante sa klase. Lumapit ang lalaki kay Jisoo at sinabing kukunin niya ang cellphone nito upang ipaayos. Wala nang nagawa si Jisoo kundi tahimik na pumayag. Pagkaalis ng lalaki, tinanong ni Mina si Jisoo kung magkakilala ba silang dalawa. Ngunit kahit si Jisoo ay hindi alam kung sino ang lalaki. Doon ipinaliwanag ni Mina na ang pangalan nito ay Joseph mula sa Class A. Bukod sa pagiging napakagwapo, isa rin si Joseph sa pinakamahuhusay na estudyante sa paaralan. Dahil dito, halos lahat ng babaeng estudyante ay nangangarap na maging girlfriend niya. Walang pakialam si Jisoo kay Joseph dahil mayroon na siyang boyfriend. Agad namang natuwa ang babaeng nakasuot ng pulang damit at sinabing kung ganoon ay sa kanya na lamang si Joseph. Pagkatapos ng klase, dinala ni Mina si Jisoo sa isang silid. Doon sila karaniwang pumupunta ng kanyang mga kaibigan upang magtanggal ng stress. Bumuo sila ng grupo na may 5 miyembro at sama-sama nilang ginagawa ang iba't ibang masasayang bagay. Tahimik ang personalidad ni Jisoo kaya hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng mga kaibigang magiging malapit sa kanya. Madalas silang sabay-sabay kumain, gumala, at nagplano pa silang mag-group study sa bahay ni Jisoo. Pagkalabas nila sa cafeteria, hindi sinasadyang nakasalubong ng grupo ni Jisoo ang grupo ni Brianna. Kitang-kita ang paghamak ni Brianna dahil para sa kanya, ang grupo ni Jisoo ay binubuo ng mga estudyanteng madalas minamaliit o iniiwasan ng iba. Dahil dito, lalo nang nainis si Jisoo kay Brianna. Nang hapon, nag-date sina Jisoo at Dylan at magkasama silang nag-picture sa isang photo booth. Mukhang napakasaya at napakalambing nilang dalawa. Pagsapit ng gabi, sabay silang sumakay ng bus pauwi. Habang nasa bus, inilihis muna ni Dylan ang atensyon ni Jisoo bago niya ito sorpresahin ng isang regalo. Nagtaka si Jisoo dahil hindi naman espesyal na araw iyon, ngunit sinabi ni Dylan na gusto lang niya itong bigyan ng regalo at hindi niya kailangan ng anumang dahilan. Isang branded wallet ang regalo ni Dylan. Tinukso siya ni Jisoo at tinanong kung peke ba yon. Sinabi ni Dylan na ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon para mabili iyon dahil gusto lamang niyang mapasaya ang kanyang girlfriend. Nagbiro pa si Dylan na kung ayaw ni Jisoo ay ibalik na lamang nito ang wallet. Agad naman itong hinawakan ng mahigpit ni Jisoo at sinabing siyempre ay gustong-gusto niya yon.
Gayunpaman, sa susunod daw na bibigyan siya ng wallet ay lagyan na rin sana nito ng pera sa loob. Pagsapit ng weekend, nagtipon ang grupo ng magkakaibigan sa bahay ni Jisoo. Ang dahilan nila ay mag-group study, ngunit mas marami silang oras na ginugol sa kwentuhan. Ibinahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga pangarap at mga karanasang hindi nila malilimutan. Gayunpaman, nang mabanggit ni Jisoo si Dylan, naging kakaiba ang reaksyon ni Sarah. Binalaan niya si Jisoo na huwag lubusang magtiwala sa mga lalaki dahil mahusay lamang ang mga ito sa matatamis na salita. Nangako si Jisoo na tatandaan niya ang payo ni Sarah, ngunit masyado na siyang nahulog sa relasyon nila ni Dylan. Sa sandaling iyon, nakita nilang palihim na sumisilip si Dylan sa labas ng pinto. Dahil dito, nagpa siya ang mga kaibigan ni Jisoo na umalis upang mabigyan ng pribadong oras ang magkasintahan. Sinabi ni Dylan na miss niya si Jisoo bago niya ito inihiga sa kama at masuyong hinalikan. Isinantabi naman ni Jisoo ang lahat ng iniisip niya at hinayaan ang sarili niyang namnamin ang romantikong sandali kasama ang kanyang boyfriend. Hindi na rin niya pinansin ang mensahe ni Joseph sa kanyang cellphone. Pagkatapos nilang magsaya ng magkasama, nakahiga si Jisoo habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na si Dylan. Nais niyang sana ay tumigil na lamang ang oras sa sandaling iyon. Ngunit biglang umuwi ng mas maaga kaysa inaasahan ang ina ni Jisoo at dumiretso pa ito sa kanyang silid. Agad nagtago si Dylan sa ilalim ng kama habang gumawa naman ng paraan si Jisoo upang mapalabas ang kanyang ina. Pagkaalis ng kanyang ina, naiinis na binato ni Jisoo ng unan si Dylan. Kaunti na lamang at nahuli na sila ng kanyang ina. Nang hapon, dinala ni Dylan si Jisoo sa isang computer shop upang turuan siyang maglaro ng laro. Hindi sanay gumamit ng computer si Jisoo kaya humingi siya ng tulong kay Dylan. Gayunpaman, masyadong nakatutok si Dylan sa sarili niyang laro. Sa halip, sinawa na nakaupo sa tabi nila ang maingat na nagturo kay Jisoo ng detalyado. Pinuri pa ni Nawa si Jisoo at sinabing mahusay siya para sa unang beses niyang maglaro at mukhang may talento siyang maging gamer. Pagkatapos ay tinukso naman niya si Dylan at sinabing napakahina nitong maglaro. Agad na inis si Dylan at hinamon si Nawa na magsolo laban sa kanya. Napatawa na lamang si Jisoo dahil napakabata kung umasta ng dalawang lalaki. Biglang nakatanggap si Jisoo ng mensahe mula kay Joseph. Niyaya siya nitong kumain bilang kabayaran sa pagkasira ng kanyang cellphone. Pumayag si Jisoo na sumama kay Joseph, ngunit nakaramdam siya na para bang niloloko niya ang kanyang boyfriend. Napansin agad ni Nawa ang kakaibang kilos ni Jisoo, ngunit nagpa siya siyang itago na lamang ang sikreto nito. Kinabukasan, nakipagkita si Jisoo kay Joseph sa library ng paaralan. Tunay ngang kakaiba ang isang mahusay na estudyanteng tulad ni Joseph dahil maging ang paraan niya ng pagyaya sa isang babae na kumain ay kakaiba rin. Pinagpatong-patong ni Joseph ang mga cover ng mga libro upang makabuo ng isang klasikong mensahe na nag-aanyaya kay Jisoo na kumain. Pagkatapos nito, nagbigay si Joseph ng mahabang listahan ng mga pagpipiliang pagkain mula Chinese food, Western food, hanggang Korean food. Tinanong niya kung ano ang gustong kainin ni Jisoo ng araw na yon. Unti-unting naakit si Jisoo sa kakaibang paraan ni Joseph. Nang paalalahanan siyang pumili na agad, sa huli ay nagdesisyon siyang kumain ng Chinese food. Pagsapit ng tanghali, magkasamang umuwi sina Jisoo at Dylan. Gusto ni Dylan na pumunta sa bahay ni Jisoo upang kumain, ngunit sinabi ni Jisoo na busog na siya. Bukod doon, natatakot pa rin si Jisoo dahil muntik na silang mahuli ng kanyang ina noong nakaraan. Gayunpaman, tila walang pakialam si Dylan sa bagay na yon. Para kay Jisoo, parang iniisip lamang nito ang sarili nitong kasiyahan. Sa kabilang banda, mas nagpakita ng pag-aalala si Nawa kay Jisoo at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa kanyang ina. Biglang nakatanggap muli si Jisoo ng mensahe mula kay Joseph. Akala niya ay natapos na ang obligasyon nito matapos silang kumain, ngunit patuloy pa rin siyang kinukumusta ni Joseph na para bang nililigawan siya nito. Niyaya pa siya ni Joseph na lumabas muli. Masyadong naging abala si Jisoo sa pagsagot sa mga mensahe ni Joseph kaya hindi niya napansin ang sinasabi ni Dylan. Muntik na itong mapansin ng kanyang boyfriend kaya nagsinungaling si Jisoo at sinabing kachat niya lamang ang isa sa mga babaeng kaibigan niya sa grupo. Nagawa niyang lokohin si Dylan, ngunit napansin ni Nawa ang kakaibang kilos ni Jisoo. Nang gabing iyon, habang nag-aaral si Jisoo, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang grupo ng mga kaibigan. Pinag-uusapan nila kung saan sila pupunta sa weekend, kung sa amusement park ba o magbobowling. Hindi mahusay magbowling si Jisoo, ngunit gusto pa rin niyang subukan. Kaya nagpa siya ang buong grupo na magbowling. Pagsapit ng weekend, nagkita-kita ang grupo ni Jisoo sa bowling alley. Hindi inaasahang muli niyang nakita roon si Joseph. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting hiya. Nagsimula nang maglaro ang lahat. Mukhang mahusay ang kanyang mga kaibigan sa bowling, samantalang si Jisoo lamang ang hindi marunong. Dahil natalo siya, siya ang naatasang bumili ng mga inumin. Habang bumibili si Jisoo, biglang lumapit sa kanya si Joseph at sinabing siya na ang bahala sa bayad para sa grupo ni Jisoo ng araw na yon. Pagtingin ni Jisoo sa kanyang cellphone, nakita niyang may mensahe si Dylan na nagtatanong kung nasaan siya. Hindi sumagot si Jisoo. Tumawag din si Dylan, ngunit hindi niya rin sinagot. Mukhang natatakot si Jisoo na malaman ni Joseph na mayroon na siyang boyfriend. Pagkatapos nito, dinala ni Jisoo ang mga inumin pabalik sa kanyang mga kaibigan at nagpatuloy silang magbowling. Biglang naglabas si Mina ng ilang pakete ng kondom at inihagis ang mga yon sa mesa, dahilan upang mamula sa hiya ang kanyang mga kaibigan. Palihim pala niyang kinuha ang mga yon mula sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at may mga nakatexture pa sa mga ito. Nagbiro si Mina na malamang ay hinahanap na yon ng kanyang kapatid kung saan-saan. Mula sa pagiging nahihiya, naging interesado ang mga babae dahil curious din sila tungkol sa mga bagay na yon.
Tinanong kung sino ang may gustong kumuha at si Mina ang unang nagtaas ng kamay. Maya-maya, umalis na ang grupo sa bowling alley. Habang naglalakad sila, hindi sinasadyang nakita nila ang isang kaibigan ni Joseph na nakikipaghalikan sa isang babae sa isang eskinita. Nahiya ang lahat at agad umiwas ng tingin. Tanging si Sarah lamang ang nanatiling nakatitig sa kanila nang may halatang paghamak. Matapos humiwalay sa kanyang mga kaibigan, pumunta si Jisoo sa computer shop upang hanapin si Dylan. Nagtampo si Dylan dahil hindi sinagot ni Jisoo ang kanyang mga tawag. Humingi ng tawad si Jisoo, ngunit hindi agad iyon tinanggap ni Dylan. Sinabi nitong may gusto siyang pag-usapan ng silang dalawa lamang. Lumabas sila ng computer shop. Sinabi ni Dylan na pakiramdam niya ay napupunta na siya sa pinakahuling bahagi ng listahan ng mga prioridad ni Jisoo. Alam niyang pareho silang may kanya-kanyang mga kaibigan, ngunit magkasintahan sila. Para kay Dylan, dapat ay naglalaan man lamang sila ng oras upang sagutin ang mga mensahe ng isa't isa. Ipinaalala naman ni Jisoo na dati ay siya rin ang naghihintay sa mga mensahe ni Dylan. Gusto niyang maintindihan din ng kanyang boyfriend kung ano ang pakiramdam ng paghihintay. Humingi ng tawad si Dylan at nangakong mas bibigyan niya ng pansin si Jisoo. Gusto sana niyang ihatid si Jisoo pauwi, ngunit tumanggi si Jisoo. Hindi niya inaasahang agad lamang pumayag si Dylan at bumalik ito sa computer shop. Naisip tuloy ni Jisoo na talagang mahirap magbago ang isang taong walang pakialam. Wala siyang nagawa kundi umuwi ng mag-isa. Pagkatapos, niyaya ni Jisoo si Sarah na lumabas upang makapagkwentuhan sila. Sa panlabas, tila nagkabati na sina Jisoo at Dylan, ngunit napansin ni Sarah na may problema pa rin sa pagitan ng dalawa na hindi nila lubusang naayos. Ganito rin ang nararamdaman ni Jisoo. Pinayuhan siya ni Sarah na kailangan nilang maupo ni Dylan at pag-usapan ng direkta at maayos ang mga problemang kinakaharap nila sa kanilang relasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Mina. Naghahanda siyang pumunta sa isang date. May dala ng kondom si Mina, ngunit pakiramdam niya ay hindi maganda ang kondisyon ng kanyang katawan ng araw na iyon. Nag-aalala siya kung ano ang gagawin niya sakaling hingin ng kanyang kadate na may mangyari sa kanila. Diretsahang sinabi ni Sarah na kung hindi pa siya handa, huwag niyang gawin yon. Walang sinuman ang maaaring pilitin siya. At kung nakikipagrelasyon lamang sa kanya ang boyfriend niya dahil gusto nitong makipagtalik, ibig sabihin ay hindi siya tunay na mahal nito. Ngunit nang makatanggap si Mina ng mensahe mula sa kanyang boyfriend, agad niyang nakalimutan ang lahat ng payo at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga na lamang si Sarah at napaisip kung may epekto ba talaga ang mga payo niya. Kinabukasan, nakatakdang kumain muli sina Jisoo at Joseph. Nauna nang pumunta si Joseph sa restaurant upang magpareserba ng mesa. Nang dumating si Jisoo, naghihintay na si Joseph. Gaya ng dati, magalang nitong ibinigay kay Jisoo ang pagkakataong maunang pumili ng kanilang kakainin. Nang maihain na ang pagkain, masaya silang kumain ng magkasama. Ito ang unang pagkakataon na kumain ng silang dalawa lamang ni Jisoo kasama ang ibang lalaki na hindi niya boyfriend. Hindi sinasadyang nakita sila ni Nawa, ang matalik na kaibigan ni Dylan, kaya nakaramdam ng matinding awkwardness si Jisoo. Sumunod siya kay Nawa at ipinaliwanag kung bakit siya kumakain kasama si Joseph. Sinabi niyang gusto lamang nitong bumawi dahil nasira nito ang kanyang cellphone. Sinabi ni Nawa na sana nga ay iyon lamang ang dahilan. Ngunit tinanong din niya kung nasabi na ba ni Jisoo kay Dylan ang tungkol dito. Dahil natatakot si Jisoo na baka magkamali ng intindi si Dylan, hindi pa niya ito nasasabi. Para kay Nawa, mali iyon at parang hindi naging patas si Jisoo sa kanyang boyfriend. Gayunpaman, hindi pa naman huli ang lahat. Sinabi niyang dapat umamin si Jisoo dahil malamang ay maintindihan at mapapatawad siya ni Dylan. Hindi alam ni Jisoo kung paano sisimulan ang pag-uusap kaya maingat siyang tinuruan ni Nawa kung paano niya ito sasabihin. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang cafe upang magkwentuhan. Naging curious si Jisoo kay Nawa. Guwapo at maayos naman itong tingnan kaya nagtaka siya kung bakit wala pa rin itong girlfriend. Tinukso pa niya ito at tinanong kung bakla ba ito. Inamin ni Nawa na mayroon din siyang gusto, ngunit may mahal ng iba ang taong iyon. Lalong naging interesado si Jisoo at gustong malaman kung sino ang babaeng tinutukoy nito, ngunit tumanggi si Nawa na sabihin kung sino yon. Kinabukasan sa paaralan, iniisip pa rin ni Jisoo kung paano siya hihingi ng tawad kay Dylan. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Joseph na nagyayaya na naman sa kanya na lumabas. Sinabi pa nitong sana ay huwag siyang i-ignore ni Jisoo. Agad sumagot si Jisoo at hiniling kay Joseph na tigilan na nito ang pakikipag-flirt sa kanya. Nakaramdam siya ng guilt sa kanyang boyfriend, kaya tuluyan niyang binlock ang Instagram account ni Joseph upang hindi na siya magdalawang isip. Nang gabing iyon, niyaya ni Nawa sina Dylan at Jisoo na uminom upang mabigyan si Jisoo ng pagkakataong sabihin ang katotohanan. Hindi pa rin handa si Jisoo, kaya si Nawa na ang nagsimulang magbukas ng usapan. Pagkatapos nito, umalis siya upang maiwan ng silang dalawa lamang sina Jisoo at Dylan. Tunay ngang napakaunawain niyang kaibigan. Doon inamin ni Jisoo kay Dylan na kumain siyang mag-isa kasama si Joseph. Ipinaliwanag din niya ng detalyado kung bakit iyon nangyari. Ang tanong lamang ni Dylan ay kung bakit hindi niya iyon sinabi agad. Para kay Jisoo, wala naman iyong malaking kahulugan. Ngunit nakaramdam ng matinding disappointment si Dylan at parang pinagtaksilan siya. Sinabi ni Jisoo na hindi niya intensyong saktan ito at pilit niyang ipinaliwanag na ordinaryong pagkain lamang iyon. Ngunit bilang lalaki, pakiramdam ni Dylan ay alam niya ang intensyon ng kapwa lalaki. Alam niyang may gusto si Joseph kay Jisoo at masyado lamang itong inosente upang mapansin yon. Humingi ng tawad si Jisoo at nangakong hindi na mauulit ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang galit ni Dylan at iniwan niya si Jisoo. Kinabukasan, malungkot na pumasok sa paaralan si Jisoo.
Tinitignan niya si Dylan mula sa malayo, ngunit sinasadya nitong hindi siya pansinin. Napansin ng grupo ng mga kaibigan ni Jisoo na may problema siya, kaya naupo sila sa tabi niya at kinumusta siya. Inamin ni Jisoo na nakagawa siya ng maliit na pagkakamali at ngayon ay galit na galit sa kanya si Dylan. Para kay Mina, nakakagaan ng loob na single siya dahil napakahirap pala ng magkaroon ng relasyon. Para sa kanya, mas mabuting manatiling single kaysa sumakit ang ulo sa pag-ibig. Biglang dumaan ang grupo ni Joseph. Nang tingnan siya nito, mukhang nagtampo rin si Joseph dahil binlock siya ni Jisoo. Hindi iyon pinansin ni Jisoo. Tumingin siya sa direksyon ni Dylan at nakita niyang sinenyasan siya ni Noah na tingnan ang kanyang cellphone. Gusto nitong malaman kung nagkabati na ba sila ni Dylan. Walang magawa si Jisoo kundi umiling. Pagkatapos nito, patuloy niyang sinundan at sinuyo si Dylan upang humingi ng tawad, ngunit ayaw pa rin siyang patawarin nito. Sa huli, si Jisoo na rin ang nainis at tinanong kung hanggang kailan siya nito tratuhin ng ganoon. Sinabi ni Dylan na hindi basta mawawala ang lahat dahil lamang humingi siya ng tawad. Sinabi naman ni Jisoo na nangyari na ang lahat at wala naman siyang kakayahang ibalik ang oras. Ayaw nang makipagtalo ni Dylan kaya sinabi nitong mag-usap na lamang sila sa ibang pagkakataon. Hindi na napigilan ni Jisoo ang kanyang sarili at sinabi niya ang matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay nakikipag-date lamang si Dylan sa kanya dahil gusto nitong makipagtalik at hindi dahil tunay siyang mahal nito. Nagtaka si Dylan kung bakit ganoon ang iniisip ni Jisoo. Doon diretsahang tinanong ni Jisoo kung nakikipag-date ba ito kay Brianna. Hindi alam ni Dylan kung ano ang isasagot. Matagal nang balisa at nagdududa si Jisoo, ngunit hindi niya inaasahang hindi man lamang magpapaliwanag si Dylan. Sa halip, direkta nitong sinabi na dapat muna silang tumigil. Tumalikod din si Jisoo at hindi na siya nagpumilit na pigilan ito. Gayunpaman, hindi talaga maayos ang kalagayan ni Jisoo. Nagsimula siyang mawalan ng focus at nakalimutan pa niyang mayroon silang presentation ng araw na iyon. Nang paalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan, saka lamang siya nataranta. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng mga ito. Nagawa ni Jisoo na matapos ang presentation slides sa tamang oras, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, si Mina naman ang nagkaproblema. Nakita niya sa cellphone ng kanyang boyfriend ang mga litrato nitong kasama ang ibang babae. Mas malala pa, nalaman niyang natulog na rin silang dalawa. Ang mga litrato ay kuha isang linggo bago nagsimulang mag-date sina Mina at ang kanyang boyfriend. Para sa lahat ng kanyang kaibigan, malinaw na maraming sabay-sabay na babae ang boyfriend ni Mina. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Mina ang katotohanan. Para sa kanya, baka ex-girlfriend lamang iyon ng kanyang boyfriend. Si Sarah ang pinakamaingat at malinaw mag-isip sa grupo. Napansin niya ang napakaraming kakaibang bagay sa relasyon ni Mina. Noong unang araw pa lamang ng kanilang date, pinagdala na agad siya ng boyfriend niya ng kondom. Matagal na rin silang nagde-date, ngunit hanggang ngayon ay ayaw pa rin itong ipaalam sa publiko na magkarelasyon sila. Gayunpaman, iniisip ni Mina na sinusubukan lamang ng kanyang mga kaibigan na sirain ang kanyang kaligayahan. Nagalit siya kay Sarah dahil para sa kanya ay sinisiraan nito ang kanyang boyfriend. Sinubukan siyang pakalmahin ng lahat, ngunit matigas ang ulo ni Mina at tuluyan siyang umalis. Ayaw na niyang makarinig ng anumang masamang opinyon tungkol sa kanyang boyfriend. Pagkaalis ni Mina, sinabi ni Sarah ang kanyang plano. Gusto niyang ilantad ang masamang boyfriend ni Mina upang hindi na nito patuloy na lokohin ang kanilang kaibigan. Alam niyang masasaktan si Mina, ngunit dahil malalapit silang magkakaibigan, kailangan nilang gawin yon. Mas mabuti nang masaktan ito sa katotohanan kaysa hayaan nilang patuloy itong malinlang. Samantala, pumunta si Jisoo sa vending machine upang kumuha ng inumin at hindi sinasadyang nahulog ang kanyang wallet. Biglang lumitaw si Brianna at pinulot iyon. Sinabi niya kay Jisoo na siya ang nagmungkahi kay Dylan na bilhin ang wallet na iyon. Labis na nagalit si Jisoo at agad niyang hinanap si Dylan upang linawin ang lahat. Pagkakita niya rito, ibinato niya ang wallet kay Dylan at tinanong kung totoo ba ang lahat ng sinabi ni Brianna. Natigilan si Dylan at nagtanong kung alam na ba ni Jisoo ang lahat. Dahil sa reaksyong iyon, tuluyang nawalan ng pag-asa si Jisoo. Tumakbo siya papunta sa rooftop at naupo roon habang umiiyak. Hindi sinasadyang nakita siya ni Joseph. Lumapit si Joseph at kinumusta siya. Nang makita nitong tumatawag sa cellphone ni Jisoo si Dylan, saka lamang nalaman ni Joseph na mayroon pala siyang boyfriend. Ngunit sinabi ni Jisoo na tapos na ang relasyon nila. Hindi inaasahan ni Jisoo na bigla siyang hahalikan ni Joseph sa labi. Dahil sa hiya at gulat, agad umalis si Jisoo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, nakita niyang naghihintay pa rin si Dylan sa harap ng kanilang bahay. Gusto nitong magpaliwanag. Ipinaliwanag ni Dylan na ang perang ipinambili niya ng wallet ay nakuha niya mula sa pagsusugal kasama ang kuya ni Brianna. Nagkataong kasama ng kuya nito si Brianna noong panahong iyon, kaya tinanong lamang niya si Brianna kung anong klaseng wallet ang magandang ibigay sa isang babae. Si Brianna ang nagmungkahi ng wallet na binili niya para kay Jisoo. Ang dahilan kung bakit itinago iyon ni Dylan ay dahil ayaw niyang isipin ni Jisoo na isa siyang sugarol. Akala ni Jisoo ay tuluyan nang natapos ang relasyon nila, ngunit si Dylan mismo ang humingi ng tawad at humiling ng isa pang pagkakataon upang ayusin ang lahat. Tumango si Jisoo bilang pagsang-ayon. Susubukan sana siyang halikan ni Dylan, ngunit umiwas si Jisoo at sa halip ay niyakap na lamang siya. Pagsapit ng hating gabi, nakatanggap si Jisoo ng mensahe sa group chat ng magkakaibigan. Nawawala raw si Mina. Binura rin ito ang lahat ng litrato sa kanyang Instagram account. Kinabukasan, pumasok si Jisoo sa klase kasama ang kanyang mga kaibigan at sinubukan nilang alamin kung nasaan si Mina. Biglang pumasok si Mina at malakas na sinampal si Jisoo. Sinabi niyang inagaw ni Jisoo ang kanyang boyfriend.
Sinubukan siyang pakalmahin ng lahat, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Jisoo kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Mina na nakita niya mismo si Jisoo na hinahalikan ang boyfriend niya. Doon nabunyag na ang boyfriend ni Mina ay walang iba kundi si Joseph. Hindi alam ni Jisoo kung paano niya ipaliliwanag ang nangyari. Saktong dumaan din si Dylan at nakita ang sitwasyon. Lalong lumaki ang problema ni Jisoo. Ayaw nang makita ni Dylan ang kanyang mukha at hindi alam ni Jisoo kung paano niya ayusin ang lahat. Mula noon, nagsimulang layuan si Jisoo ng lahat ng kanilang kaklase. Palihim silang nagbubulungan tungkol sa kanya at iniisip ng ilan na mas mabuti pang tumigil na lamang siyang pumasok sa paaralan. Lumabas si Jisoo at nagpadala ng mensahe sa kanyang ina, sinasabing gusto niyang lumipat ng paaralan. Agad umuwi ang kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari sa paaralan. Narinig nitong nakipag-away daw si Jisoo sa isa pang babaeng estudyante. Ayaw magpaliwanag ni Jisoo. Gusto niyang sundin na lamang ng kanyang ina ang hinihingi niya. Ngunit iginiit ng kanyang ina na kailangan muna niyang malaman ang totoong dahilan upang makahanap sila ng tamang solusyon. Nagalit si Jisoo at pumasok sa kanyang silid. Walang magawa ang kanyang ina at nakaramdam ito ng matinding pagkabigo. Pagsapit ng hating gabi, pumunta si Sarah sa bahay upang makita si Jisoo dahil nag-aalala siya para sa kaibigan. Labis na naantig si Jisoo dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, mayroon pa rin siyang matalik na kaibigang nananatili sa kanyang tabi. Niyakap niya si Sarah at tuluyang umiyak. Marahang tinapik ni Sarah ang kanyang likod at inalo siya. Kinabukasan, pumasok pa rin sa paaralan si Jisoo. Nagpadala siya ng mensahe kay Joseph at sinabi nitong kailangan niyang ipaliwanag ng maayos kay Mina na walang anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Maya-maya, pumasok sa silid-aralan ang grupo ni Brianna. Muli nilang nilait si Jisoo at tinawag siyang maruming babae. Sinanyasan ni Sarah si Jisoo na huwag nang pumatol dahil mas mabuting huwag siyang gumawa ng panibagong gulo. Dahil dito, nagtungo na lamang si Jisoo sa restroom. Doon, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Mina at isa pa nilang kaibigan. Naniniwala pa rin ang kaibigan nila na maaaring may sariling dahilan si Jisoo at hindi nila alam ang buong katotohanan. Ngunit ayaw makinig ni Mina at tinawag si Jisoo na babaeng mahilig mangagaw ng boyfriend ng iba. Labis na nasaktan si Jisoo sa narinig. Pagkatapos, pumunta siya sa silid-aralan ni Dylan upang makausap ito. Gayunpaman, ayaw man lamang lumabas ni Dylan upang makita siya. Wala nang nagawa si Jisoo kundi pakiusapan si Noah na tawagin si Dylan para sa kanya. Pagbalik ni Noah, sinabi niyang gusto munang mapag-isa ni Dylan. Nagpasalamat na lamang si Jisoo kay Noah at umalis. Habang pinagmamasdan siya, nakaramdam ng awa si Noah para kay Jisoo. Pagsapit ng gym class, si Jisoo naman ang pinuntirya ng kanyang mga kaklase. Paulit-ulit nilang ibinabato ang bola sa kanyang katawan. Napansin iyon ang grupo ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit at ipagtanggol si Jisoo. Sinamantala ni Brianna ang pagkakataon at diretsahang ibinato ang bola sa ulo ni Jisoo. Hindi man lamang siya humingi ng tawad at sinabi pang iyon ang parusang nararapat kay Jisoo dahil sa pagtataksil sa isang kaibigan. Naiinis si Brianna sa mukhang kawawa ni Jisoo at sinabihan siyang tigilan na ang pagpapanggap na biktima. Hindi na napigilan ni Sarah ang sarili. Lumapit siya at sarcastic na tinanong si Brianna kung iyon ba talaga ang dahilan o naghahanap lamang ito ng pagkakataong makaganti kay Jisoo. Doon nabunyag na dating boyfriend ni Brianna si Dylan. Iniwan siya nito at kalaunan ay nakipagrelasyon kay Jisoo, kaya hanggang ngayon ay may sama pa rin ng loob si Brianna. Agad iyong itinanggi ni Brianna at binalaan si Sarah na mag-ingat. Hinamon pa niya itong lumapit kung matapang talaga ito. Parehong sumugod ang dalawa at nagsimulang magsabunutan. Agad namang namagitan ng ibang mga estudyante, ngunit sa huli ay nauwi rin iyon sa isang magulong rambulan. Maya-maya, nagtipon ang grupo ni Jisoo sa isang silid upang pag-usapan kung paano nila haharapin ang kanyang sitwasyon. Pakiramdam ni Jisoo ay kasalanan niya ang lahat. Inisip niyang nagsimula iyon nang makuha niya ang dating boyfriend ni Brianna. Inamin din niyang may isang sandali na nakaramdam siya ng pagkagusto kay Joseph, kahit hindi naman niya kailanman ginustong umabot sa ganoong kalala ang lahat. Hindi siya masisi ng kanyang mga kaibigan. Para sa kanila, marupok ang damdamin ng isang tao at may mga pagkakataong maaaring manghina ang loob nito. Wala rin namang problema sa relasyon ni Jisoo at Dylan dahil nagsimula lamang itong makipagrelasyon kay Jisoo matapos tuluyang matapos ang relasyon nito kay Brianna. Ang kailangan na lamang nilang gawin ngayon ay ilantad si Joseph bilang isang babaerong lalaki upang maibalik ang magandang pangalan ni Jisoo. Gayunpaman, naisip ni Jisoo na mas mabuting tapusin na lamang doon ang lahat. Ayaw na niyang gumawa pa ng panibagong gulo. Dahil sa magulong relasyon at mga problemang pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw, lalo pang bumaba ang kanyang mga marka. Gusto nang ipaalam ng advisor ang sitwasyon sa kanyang ina at pinaalalahanan din si Jisoo na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Nangako si Jisoo na magsisikap siyang mag-aral upang mapataas muli ang kanyang grades. Maya-maya, bumalik siya sa silid-aralan at nakita niyang mag-isang nakaupo si Mina habang tulala. Lumapit si Jisoo upang kausapin siya at gusto sanang samantalahin ang pagkakataon para humingi ng tawad. Ngunit biglang nakaramdam ng pagsusuka si Mina at agad tumakbo papunta sa restroom. Sinundan siya ni Jisoo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi niya inaasahang mahihimatay si Mina sa loob ng restroom, kaya agad niya itong dinala sa isang silid upang makapagpahinga. Nang magising si Mina, ipinaliwanag niya ang dahilan. Simula nang makipag-date siya kay Joseph ay hindi na siya dinatnan ng regla, kaya iniisip niyang baka buntis siya. Labis na nag-alala ang lahat. Dahil tinulungan siya ni Jisoo, nagpa siya si Mina na makipagbati rito.
Humingi rin siya ng tawad dahil sinampal niya si Jisoo. Sinabi naman ni Jisoo na hindi niya yon dinibdib. Napagtanto ni Mina na siya lamang pala ang tunay na nagkagusto kay Joseph. Para kay Joseph, ginamit lamang siya bilang paraan upang mapunan ang sariling kagustuhan. Gusto ni Mina na tulungan si Jisoo na linisin ang kanyang pangalan upang hindi na siya patuloy na husgahan at iwasan ng kanilang mga kaklase. Gayunpaman, pakiramdam ni Jisoo ay ayos lang iyon. Iniisip niyang baka iyon ang parusang nararapat sa kanya dahil kinuha niya ang dating boyfriend ni Brianna. Ikinuwento rin ni Jisoo kay Mina na dati silang matalik na magkaibigan ni Brianna, ngunit nasira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa pag-ibig. Matagal nang pinagsisihan ni Jisoo ang nangyari at ayaw niyang mawalan na naman ng isang mabuting kaibigan tulad ni Mina. Nangako si Mina na hindi iyon mangyayari. Parehong naging masaya ang dalawa matapos nilang magkaayos. Gayunpaman, may isang bagay na kailangang sabihin ni Mina kay Jisoo. Alam din pala ni Nawa na nagde-date sina Mina at Joseph. Iniisip ni Mina na malapit si Nawa kay Jisoo, kaya nagtaka siya kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol doon. Hindi maintindihan ni Jisoo kung bakit nanahimik si Nawa. Nang araw ding iyon, sinamahan ng grupo si Mina sa ospital upang magpatingin kung buntis ba talaga siya. Medyo nahiya si Mina dahil karamihan sa mga pumupunta roon ay mga may asawa, samantalang sila ay grupo lamang ng mga high school student. Pinalakas naman ng kanyang mga kaibigan ang loob niya at sinabing walang problema. Pagkatapos, sama-sama silang pumasok sa consultation room. Ipinakita ni Mina sa doktor ang pregnancy test na may 2 linya at tinanong kung ibig bang sabihin noon ay buntis siya. Ngunit ayon sa resulta ng pagsusuri, hindi naman talaga buntis si Mina. Lumabas na ang dahilan ng pagkadelay ng kanyang regla at pagsusuka ay ang palagi niyang hindi pagkain dahil gusto niyang magpapayat. Mabuti na lamang at hindi siya buntis. Pinaalalahanan siya ng doktor na kailangan niyang kumain ng maayos at alagaan ang kanyang katawan. Binati rin siya ng doktor dahil napakaganda ng grupo ng mga kaibigang nasa tabi niya. Talagang naantig si Mina. Pagkatapos, dinala siya ng kanyang mga kaibigan upang kumain at makabawi ang kanyang katawan. Pagdating sa pagkain, pinakamaalam si Mina sa grupo at isa sa mga kaibigan nila ang personal pang nagsubo ng pagkain sa kanya. Masaya silang kumain at nagtawanan ng magkakasama. Hindi sinasadyang nakita ni Jisoo sina Dylan at Nawa na magkasamang kumukuha ng inumin. Nagpadala ng mensahe si Nawa at sinabi niyang may gusto siyang sabihin kay Jisoo. Ngunit nang mag-usap sila, gusto lamang pala nitong malaman kung maayos ba ang kalagayan niya. Nangako rin si Nawa na susubukan niyang kausapin at kumbinsihin si Dylan. Dahil mayroon na ngayong mabubuting kaibigan si Jisoo, hindi na siya gaanong nakatuon sa problema sa pag-ibig. May gusto sana siyang itanong kay Nawa, ngunit matapos mag-isip sandali ay nagbago rin ang isip niya. Samantala, nagplano ang grupo kung paano nila paparusahan si Joseph sa ginawa nito. Gusto ni Sarah na gumamit na lamang sila ng puwersa at pilitin si Joseph na lumuhod at humingi ng tawad kina Jisoo at Mina. May isa naman sa grupo na nagmungkahi ng mas matinding paraan, guluhin ang graduation exam ni Joseph upang hindi siya makapagtapos. Gayunpaman, masisira ang kinabukasan nito kapag ginawa nila yon. Napag-isipan nilang masyado iyong malupit kaya mas mabuti pa ring sundin na lamang ang paraan ni Sarah. Pagkatapos, sama-sama silang nagtungo sa classroom ni Joseph. Diretsahang hinarap ni Jisoo si Joseph at tinanong kung bakit, kahit alam niyang magkaibigan sila ni Mina, sinubukan pa rin nitong ligawan silang dalawa. Tinanong niya kung sinasadya ba nitong pag-awayin at paghiwalayin silang magkakaibigan. Ngunit nanatiling walang pakialam si Joseph. Para sa kanya, wala silang karapatang pakialaman kung sino ang gusto niyang i-date. Sinabi pa niya na kung hindi raw naging tanga si Mina, hindi sana niya ito madaling naloko. Ininsulto rin ni Joseph sina Mina at Jisoo at tinawag silang mga babaeng madaling makuha. Napakasakit ng mga sinabi niya kaya parehong nakaramdam ng matinding sama ng loob sina Jisoo at Mina. Doon na namagitan si Sarah at diretsahang pinuna si Joseph. Sinabi niyang ang mga lalaking mahilig manipulahin at paglaruan ang mga babae ay kadalasang walang ibang laman ang isip kundi iyon dahil wala silang ibang kayang gawin. Tinanong pa niya si Joseph kung kulang ba ito sa pagmamahal kaya kailangan nitong maraming tao ang magbigay ng atensyon sa kanya. Tinamaan si Joseph sa sinabi ni Sarah. Sa sobrang galit, susugod na sana siya upang saktan ito. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang matalik na kaibigan na si Zach at tinanong kung hindi pa ba sapat ang kahihiyang ginawa niya. Pagkatapos, inilayo ni Zach si Joseph. Umalis na rin ang grupo ni Jisoo at kalaunan ay nagkaroon sila ng maliit na salusalo upang ipagdiwang na nailabas na nila ang lahat ng sama ng loob na matagal nilang kinikimkim. Umaasa silang mula noon ay mas masasaya na ang mga araw nilang magkakaibigan. Makalipas ang ilang araw, biglang pumunta si Dylan sa classroom ni Jisoo at niyaya siyang lumabas upang mag-usap. Nalaman na pala ni Dylan na si Joseph ang lalaking nasa likod ng lahat ng gulo. Labis siyang nagalit at sinabi niyang hindi karapat-dapat tawaging lalaki si Joseph. Saktong dumaan si Joseph at muli nitong tinukso si Jisoo. Sinamantala ni Dylan ang pagkakataon upang ipaghiganti ang kanyang girlfriend. Sinugod niya si Joseph at sinuntok ito. Gayunpaman, hindi pala niya kayang talunin si Joseph. Tinukso pa siya na kung ganoon siya kahina, paano niya mapoprotektahan ang kanyang girlfriend. Napahiya si Dylan matapos matalo at nagsimula siyang umiwas kay Jisoo. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Jisoo si Dylan sa gate ng paaralan. Ngunit pinayuhan siya ni Nawa na huwag muna itong lapitan sa sandaling iyon. Nang gabi, nakipagkita si Jisoo kay Nawa upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang boyfriend. Sinabi ni Nawa na maayos naman na si Dylan. Pagkatapos, si Nawa naman ang kinumusta ni Jisoo. Tinanong niya kung maayos ba ito.
Karaniwan kasing ang taong nasa gitna ng mga magkasintahang may problema ang siyang pinakanahihirapan. Hindi rin alam ni Noah kung masasabi niyang maayos siya. Doon na tinanong ni Jisoo kung bakit alam ni Noah ang relasyon ni Mina at Joseph, ngunit hindi niya yon sinabi sa kanya, dahilan upang mapunta siya sa napakalaking problema. Para kay Noah, hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang mas mahalaga ay kung kaya bang manatiling matatag ni Jisoo sa harap ng tukso at kung talagang determinado siya sa pagmamahal niya kay Dylan. Ngunit ang totoo, nayanig ang damdamin ni Jisoo. Labis na nadismaya si Noah sa kanya. Nakaramdam din ng matinding pagsisisi si Jisoo. Kinabukasan, pumunta si Noah sa classroom ni Jisoo. Gayunpaman, hindi si Jisoo ang hinahanap niya kundi si Mina. Naging curious ang grupo kaya palihim nilang sinundan at pinanood ang dalawa. Sa kilos ni Noah at Mina, parang nagde-date silang dalawa. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Jisoo si Noah sa gate upang direkta niyang tanungin ang tungkol sa relasyon nito kay Mina. Inamin ni Noah na matagal na niyang gusto si Mina, ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na umamin. Medyo nagulat si Jisoo, ngunit masaya pa rin niyang binati ang dalawa. Gayunpaman, nang makita niyang magkasama sina Noah at Mina, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Biglang sunod-sunod na nakatanggap si Jisoo ng napakaraming notifications. May nagpakalat pala ng account information niya, kaya nagsimulang guluhin siya ng maraming lalaki online. Pinadalhan siya ng mga ito ng bastos at malaswang mensahe at sinabi pang desperado raw siya sa mga lalaki. Ginamit pa nila laban sa kanya ang katotohanang wala na siyang ama. Nagsimulang matakot si Jisoo. Mabilis na napansin ni Sarah ang kakaibang kilos niya at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinakita ni Jisoo sa kanyang mga kaibigan ang mga mensahe. Iniisip ng lahat na maaaring si Joseph ang nasa likod ng panghaharas na yon dahil sobra na talaga ang ginawa nito. Gayunpaman, hindi nakatanggap ng ganoong mga mensahe si Mina, kaya nagsimula silang magduda kung si Joseph na ba talaga ang may gawa. Nagpa siya ang grupo na imbestigahan ang insidente at hanapin ang tunay na salarin. Para sa kanila, kailangang pagbayaran nito ang ginawa. Agad nagpadala ng matinding babala ang isa sa mga kaibigan nila sa group chat. Sinabi niyang kung hindi titigil ang taong nasa likod ng panghaharas, isusumbong nila ito sa pulis dahil sa paninira at paglabag sa dignidad ng ibang tao. Binalaan din nila itong maaaring humantong sa pagkakakulong ang ginagawa niya. Nagpasalamat si Jisoo sa kanyang mga kaibigan dahil ipinagtanggol siya ng mga ito. Sinabi naman nila na natural lamang iyon dahil magkakaibigan sila. Maya-maya, naupo sina Jisoo at Sarah upang mag-usap. Pinaalalahanan ni Sarah si Jisoo na kung may manggugulo pa sa kanya, kailangan niyang sabihin agad sa kanilang grupo. Hindi nila namalayang narinig ni Zack ang kanilang pag-uusap. Gusto rin itong tumulong, ngunit pinaalis siya ni Sarah dahil iniisip niyang baka kapareho lamang siya ni Joseph. Mariing sinabi ni Zack na seryoso siyang tao at hindi siya katulad ng kanyang kaibigan. Lumabas na gusto pala nitong ligawan si Sarah. Humingi pa siya ng tawad kay Jisoo para sa ginawa ni Joseph upang makuha ang magandang loob ng babaeng gusto niya. Gayunpaman, nanatiling malamig si Sarah sa kanya. Habang nasa klase si Jisoo, bigla na namang dumating ang mga mapang-abusong mensahe. Hindi natakot ang taong nasa likod nito sa mga naunang babala. Mas masahol pa, ginamit na naman nito ang yumaong ama ni Jisoo upang pagtawanan siya. Tumingin si Jisoo sa paligid ng classroom at sinubukang alamin kung naroon ba ang salarin. Napunta ang kanyang atensyon kay Brianna. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang nasa likod ng mga mensahe. Lalong naguluhan at natakot si Jisoo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, napansin ng kanyang ina na hindi maganda ang kanyang mukha. Tinanong siya nito kung may nangyari ba sa paaralan. Ngunit ayaw pa ring magsalita ni Jisoo. Naupo ang kanyang ina upang mahinahon siyang kausapin. Sinabi nitong gusto lamang nitong gawin ang pinakamabuti para sa anak, ngunit kung hindi nito alam kung ano ang problema ni Jisoo, wala rin itong paraan upang makatulong. Biglang napaiyak si Jisoo. Ayaw lamang niyang mag-alala ang kanyang ina. Nagpa siya ang kanyang ina na bigyan muna siya ng panahon hanggang sa maging handa siyang sabihin ang lahat. Nagyakapan ang mag-ina at unti-unting naunawaan ni Jisoo ang pagmamahal at malasakit ng kanyang ina. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sabay umuwi sina Jisoo at Sarah. Hindi sinasadyang nakita nila si Zack na nakikipaglaro sa isang kuting. Hindi inaasahan ni Sarah na ganoon pala kalambing si Zack. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng magandang impresyon si Sarah sa kanya. Pagkatapos, naghiwalay na sina Jisoo at Sarah. Gusto ni Jisoo na makipagkita kay Dylan. Pumunta siya sa harap ng apartment building nito at nagpadala ng mensahe kay Dylan. Naghintay si Jisoo hanggang sa lumabas si Dylan. Gabi na nang sa wakas ay lumabas ito. Matagal na tahimik lamang na magkatabi ang dalawa bago unang nagsalita si Jisoo at kinumusta ang kalagayan ni Dylan. Sinabi nitong maayos naman siya. Biglang humingi ng tawad si Dylan dahil matagal niyang iniwasan at iniwan si Jisoo. Lumabas na nahihiya siya dahil natalo siya kay Joseph at hindi niya kayang harapin ang kanyang girlfriend pagkatapos noon. Humingi rin ng tawad si Jisoo dahil pakiramdam niya ay dahil sa kanya kaya napahamak at nabugbog si Dylan. Pareho nilang napagtanto na lahat ng tao ay nagkakamali. Ngunit sa puntong iyon, hindi pa talaga nila lubos na naiintindihan ang isa't isa. Iminungkahi ni Jisoo na pansamantala muna silang lumayo sa isa't isa upang malaman kung talagang kailangan pa ba nila ang relasyon nila. Gusto rin niyang bigyan silang dalawa ng panahon upang maging mas mature at makapaghanda para sa college entrance exam. Pumayag si Dylan sa mungkahi ni Jisoo. Gayunpaman, may isa pang bagay na kailangang ayusin ni Jisoo upang makabalik sa tahimik na pamumuhay. Pumunta siya kay Brianna at tinanong kung bakit patuloy siyang nilalait at ginugulo nito. Ngunit hindi niya inaasahang biktima rin pala si Brianna.
Akala naman nito ay si Jisoo ang nasa likod ng mga pang-insulto sa kanya. Mukhang may isang taong sadyang gustong pag-awayin sina Jisoo at Brianna. Mabilis na natukoy ni Brianna kung sino ang salarin. Isa pala itong babaeng estudyanteng dalawang mukha. Tinawagan ni Brianna ang numerong ginagamit ng taong nanghaharas sa kanila. Gaya ng inaasahan, tumunog ang cellphone ng naturang babae. Direktang tinanong ni Brianna kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Lumabas na gusto lamang nitong pag-awayin sina Brianna at Jisoo upang si Brianna ay sa kanya lamang makipagkaibigan. Napahiya ang babae at agad umalis. Sinundan naman siya ni Brianna. Makalipas ang ilang araw, sinamantala ng grupo ni Jisoo ang pagkakataong wala sa bahay ang kanyang ina at nagkaroon sila ng party sa bahay niya. Naghanda pa si Mina ng ilang inuming may alkohol. Dahil mga estudyante pa lamang sila, mahina lamang ang alcohol content ng mga yon. Gayunpaman, nalasing pa rin ng husto ang buong grupo. Tinawagan pa ni Mina ang kanyang boyfriend upang pumunta roon. Sa grupo ng mga babae, si Noah lamang ang nag-iisang lalaki kaya agad siyang naging sentro ng atensyon. Muntik pa siyang mabulunan sa iniinom niya. Todo lambing naman si Mina sa kanya kaya napuno ng kilig ang kanilang mga kaibigan. Biglang nakatanggap si Jisoo ng tawag mula sa kanyang ina kaya lumabas muna siya upang sagutin yon. Nagbili ng kanyang ina ng ilang bagay at pinaalalahanan siyang matulog ng maaga. Pagbalik ni Jisoo sa loob ng bahay, nakita niyang magkayakap sina Mina at Noah. Gusto sana ni Mina na may mangyari sa kanilang dalawa, ngunit sapat na malinaw pa ang isip ni Noah upang kontrolin ang sarili. Sinabi niyang gusto niyang hintayin hanggang sa tunay na handa si Mina. Napaisip si Jisoo na ganoon dapat umasta ang isang tunay na lalaki. Malapit na ring idaos ng kanilang paaralan ang sports festival. Naghahanap ang grupo ng mga estudyanteng sasali sa running event. Si Sarah ang unang nag-volunteer, ngunit kulang pa sila ng isang kalahok. Napansin ni Jisoo na parang gustong sumali ni Brianna, ngunit nahihiya lamang itong magtaas ng kamay. Agad nagtaas ng kamay si Jisoo at iminungkahin si Brianna na lamang ang sumali upang magamit din nila ang pagkakataong iyon para magkabati. Noong middle school pa sila, napakabilis ng tumakbo ni Brianna kaya pumayag din ito. Maya-maya, niyaya ni Brianna si Jisoo na mag-usap ng silang dalawa lamang. Sa puntong iyon, wala na ang karamihan sa sama ng loob sa pagitan nila. Si Brianna ang unang humingi ng tawad at sinabi niyang gusto niyang ibalik ang dati nilang pagkakaibigan. Humingi rin ng tawad si Jisoo dahil matagal niyang maling inakala ang tungkol kay Brianna. Nagtaka naman si Brianna kung paano nalaman ni Jisoo na gusto niyang sumali sa running event. Ipinaliwanag ni Jisoo na kapag may malalim na iniisip si Brianna, palagi nitong binabaluktot ang mga daliri nito. Hindi pala nakalimutan ni Jisoo ang dating ugali ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, tuluyan silang nagkabati at masayang ngumiti sa isa't isa. Pagkatapos ng klase, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang dalang payong sina Jisoo at Sarah. Biglang may humawak sa kamay ni Sarah at ipinasok dito ang isang payong. Si Zack, ang matalik na kaibigan ni Joseph, pala ang gumawa noon. Pagkatapos, tumakbo itong pauwi habang binabasa ng ulan. Mukha talaga itong cool sa pagkakataong iyon. Lalong nagkaroon ng magandang impresyon si Sarah sa kanya. Magkasabay nang umuwi sina Sarah at Jisoo habang nakasilong sa isang payong. Hindi nagtagal, nakatanggap ang kanilang grupo ng isang nakakagulat na balita. Nagpasya si Mina na huwag muna silang maging magkasintahan ni Noah at panatilihin na lamang muna ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Nagulat ang lahat dahil alam nilang gusto naman talaga ni Mina si Noah. Ngunit naging mas mature na ang pananaw ni Mina. Matapos ang masasakit niyang karanasan sa pag-ibig, ayaw na niyang padalos-dalos na pumasok muli sa isang relasyon. Sumang-ayon naman ang kanyang mga kaibigan sa desisyon niya. Si Jisoo lamang ang nag-alala na baka hindi maging maayos si Noah, kaya pumunta siya sa classroom nito upang hanapin siya. Gayunpaman, wala roon si Noah. Nagkataon namang may gustong sabihin si Dylan kay Jisoo kaya niyaya siya nitong sabay silang umuwi pagkatapos ng klase. Habang naglalakad sila pa uwi, sinabi ni Dylan na pakiramdam niya ay hindi niya kayang mabuhay nang wala si Jisoo. Ngunit sa panahong hindi sila magkasama, napagtanto ni Jisoo na maayos naman pala siya. Marami pa siyang bagong bagay na natuklasang nagbibigay sa kanya ng saya. Naayos din niya ang nasirang pagkakaibigan nila ni Brianna. Matagal pinag-isipan ni Jisoo ang lahat at napagdesisyonan niyang mas mabuting tuluyan nang tapusin ang relasyon nila ni Dylan. Nagpasalamat siya sa lahat ng panahong magkasama sila. Sa mga sandaling iyon, tunay naman siyang naging masaya. Bagamat ayaw pa sanang tanggapin ni Dylan ang desisyon, wala siyang magagawa kundi respetuhin ang gusto ni Jisoo. Humiling si Dylan na mayakap niya si Jisoo sa huling pagkakataon. Nagyakap ang dalawa bago sila tuluyang nagpaalam sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, hindi na nababalot ng problema si Jisoo at hindi na rin siya nakatali sa mga komplikasyon ng pag-ibig. Malaya na niyang naranasan ang masasayang araw ng kanyang kabataan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sama-sama nilang sinulit ang magagandang karanasan ng kanilang youth. Maikli lamang ang panahon ng kabataan. Kapag ibinuhos natin ang lahat ng ating oras at lakas sa isang bagay, maaari nating makaligtaan ang marami pang magagandang karanasan sa buhay. Kaya sa halip na mabuhay lamang para sa ibang tao, mas mahalagang matutong mabuhay para sa sarili at sulitin ng buo ang panahon ng ating kabataan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.